Suportado ng komunidad ng mga doktor ang pagsusulong ng House Bill 2943 o ang Preventive and Lifestyle Medicine Act of the Philippines. Isinusulong ito ni Iloilo 2nd District Congresswoman Cathy Goriseta. Layo ng panukalang batas na itaguyod ang preventive care sa kalusugan bago mauwi sa curative medicine ang gamutan ng mga pasyente. Partikular ito sa mga non-communicable diseases na patuloy na nangunguna sa mga dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino. Ayon kay Congresswoman Goroseta, kung sa pamamagitan pa lang ng pagbabago sa lifestyle ay mapipigilan na ang mga sakit, mas maiiwasan ng mga Pilipino ang mas malulubhang sakit na mas mahal ang gamutan. Dahil dito, malaki rin ang matitipid ng gobyerno sa healthcare expenses. Sa ngayon, yung government natin, nakikita ko parang hindi nag-i-invest sa prevention. So, ang nangyayari is malaki yung gastos ng gobyerno para sa ating mga non-communicable diseases. Ayon naman kay DOH Justin Villaflor, mahalagang mapagtuunan din ng mga Pilipino ang preventive care. Anya, ang mga nangungunang non-communicable diseases gaya ng hypertension, diabetes at stroke ay pwedeng mapigilan sa pamamagitan ng early prevention. Ika nga anya, prevention rather than treatment. So ang lifestyle medicine ay malaking tulong para maibsan yung burden natin ng non-communicable diseases sa ating healthcare system. At kapag ganitong mga number 1, morbidity at mortality, malaki din yung burden nito sa ating health financing. Malaki yung dumadagdag sa gastusin natin sa ospital. Samantala, ayon sa foreign medical professional na si Dr. Stephen Herzog, magiging kauna-unahan niya sa mundo kung maisasabatas ang panukala. Bagaman may malalaking health program ang mga maunlad na bansa gaya ng Estados Unidos at mga bansa sa Europa, wala anyang nakatuon sa malawakang preventive health legislation. Usually, Europe or the US who is considered to be at the forefront, that the Philippines is head and shoulders above those countries is just, it's spectacular. And so I could not commend you more for the good work that you're doing because having a bill in the House of Parliament, and again, obviously, assuming the bill passes, it will be an absolute world first. The first country in the world that actually has legislation that says that lifestyle medicine must be included in not only the education but also the treatment of patients as a first port of call. Noong December 3, nagsagawa ng convention ang Philippine College of Lifestyle Medicine sa Clark, Pampanga. Dito, binigyang diin ng mga health professional na ang preventive care ay hindi lamang isang medical approach, kundi isang national responsibility. Sa ngayon, pending pa sa komite ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 2943. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.